Marami bang nagagalit? Marami bang nagsasabi na ano ba, siya pa din ang presidente natin, kalma lang, kalma lang. Kalma lang kayo, huwag kayong masyadong nagmamadali. Oo, sabi nga nila, ang isang prutas, kahit gaano yan kasarap, kapag kayan ay minadali mo, o kapag kayan ay pinahinog mo ng pilit, hindi yan kasing sarap nung normal na nahihinog. Huwag nating kukwestiyonin. Huwag nating questionin mga bossing yung kapangyarihan, wisdom ng langit. Dahil ang langit na po ang nagpapakita sa atin ng lahat ng mga milagro na itinatago nila, mismong langit na ang nagpapakita. So, naniniwala tayo na merong kamay ang Panginoon dito. Kaya sabi nga nila, madalas ang Panginoon ay nalilate, pero hindi kanya iniiwan. Maaaring hindi agad-agad, maaaring medyo matagal, pero ang hustisya dumarating yan. Kaya wag nating mamadaliin. O wag kayong nawawala ng pag-asa. Marami kasi sa ngayon yung nagsasabi na ano ba naman yan? Ang dami ng mga revelasyon, ang dami ng mga ganito, mga ganyan. Bakit hindi pa rin natatanggal sa posisyon yan? Kalma. Alam ninyo mga bossing, sa dami ng ninakaw nila sa atin, trilyon-trilyon ang pinag-uusapan natin dito. Trilyong piso ang ninakaw nila sa atin. O sa dami niyan, madami pa silang mga pera na pinapaikot. Madami pa silang mga pera na ginagamit pambayad sa mga troll, pambayad sa mga ahensya ng gobyerno, pambayad dun sa mga law enforcers. Marami pa, kaya mauubos din yan. Darating din ang pagkakataon panahon, mauubos din niya. Kailan pa, Boss Dada, kapag lugmok na ang Pilipino? Sabi ko nga sa inyo, ano man ang mangyari, basta sa bandang dulo, tayo ang mananalo. Ganun talaga. Someone has to sacrifice. At ang nagsasakripisyo, alam nyo kung sino tayo. Somehow, someone needs to sacrifice something in order for us to win sa better cause natin. Yung kausa, yun ang importante. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yung tinatamad kayong mag-like, mag-share. Tinatamad kayong mag-comment, mag-subscribe, manood. Huwag kayong tamarin. Kasi kapag tinamad kayo, ito tatandaan nyo kapag kayo tinamad, yang mga kawatan sa Pilipinas, yang pamilya ng mga sabog na yan, yang mga addict na mga yan na mga nasa gobyerno, hindi napapagod dyan sa pagnanakaw at pang-aabuso sa inyo. Kaya kapag napagod kayo, nanalo sila. Kailangan meron tayong perseverance. Meron tayo kailangan consistent na sama-samang pagsigaw. Alam ninyo, si Marcos Sr., naging presidente yan ng mahigit 20 taon. Rome was not built in a week. Oh, ano yan? It takes time, mga bossing. It takes time. It takes courage. It takes perseverance. It takes consistency para manalo tayo sa laban. Hindi yan nakukuha ng bigla-biglaan lang. Ang dami ninakaw ng mga yan in the history of the Philippines. Yung mga hudas na yan ang pinakamaraming ninakaw. Minaster nila, kumbaga lahat ng mga corruption simula nung panahon ni Marcos Sr. hanggang nung panahon ni Pinoy, ginawan nila yan hinybrid nila yan, kumbaga para silang mga scientist sa laboratorio na pinagsama-sama nila yung mga kemikal. Oo, para mabuo itong kanilang matinding skandal. Yung pinakamalaking money heist sa history ng mabayang Pilipinas. Oh, it took them decades to put it in place. Ano yan? Matagal nilang pinagplanuhan yan kung paano tayo i-scamin. Kaya hindi pa nauubos yung kanilang mga alibay. Hindi pa nauubos yung kanilang kumbaga tricks under their sleeves. Hindi pa nauubos. May pera pa sila.
Oo, pero dahil nga bukas na ang mga mata natin, dahil katulong natin ang langit, isa-isang ine-expose sa atin, nagiging aware tayo. And us being aware, para tayong, alam mo yun, yung, di ba, nanakawan ka ng magnanakaw sa gabi. O, hindi ba? Pag tulog na tulog kang ganyan, doon ka nila nanakawan ng bonggang-bongga. Pero dahil mulat ka, dahil gising ka, dahil nagbabantay tayo, yung mga magnanakaw na yan, hindi na makakapagnakaw. Sa dami ng kanilang sinusuportahan, sa dami ng kanilang binabayaran at sa dami ng ng kanilang mine-maintain, lahat ng mga ninakaw nila na yan, unti-unti mauubos din yan. At pag naubos yan, wala na, isa-isa nang magkakagatan ng mga buwaka ng inang mga yan. Kaya huwag kayong mapapagod, huwag kayong matatakot. Huwag kayong magsasawa, bagamat nakakainis dahil sila pa din ang mga nasa kapangyarihan, hindi na nila tayo malilinlang. Kahit anong paikot nila sa sitwasyon, kahit anong bayaran nila, kahit yung media magpropaganda sa kanila, hindi na nila tayo maloloko. Bukas na, mulat na ang mga mata natin at lahat ng mga scam nila, nakikita na natin. Katulong ng langit mga bossing, soon, kano lang, kapit lang. Ganyan naman eh. Diba? Ganyan naman, di nyo ba napapansin? Di nyo ba napapansin na kahit na anong tago nila, kahit na anong circus ang gawin nila, tumbling ang gawin nila, hindi na nila maitago ang skandalo nila at sila na mismo ang pumapatay sa mga sarili nila. Magkakaroon yan ng natural na kamatayan. Lahat yung mga yan, natural na kamatayan ang aabuti ng mga yan sa kamay ng isa't isa. Silang mga demonyo at mga satanas, mga Judas sa Pilipinas, sila mismo ang maglalasunan. Tingnan ninyo. Kalma lang, relax. Kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mapagod. Hindi napapagod ang satanas sa paggawa ng masama. Kaya kung mapapagod kayo at magsasawa, unang-una sa lahat, etong satanas na si Bongbong, kayo rin naman ang may kasalanang kumbat nandiyan yan. Tiisin natin, labanan natin sila. In what way? Labanan natin sila, hindi lalabanan ng gobyerno. Hindi tatalikod sa gobyerno. O lalabanan natin sila, i-expose natin lahat ng kabulastugan nila at tatanggalin sila natural dyan sa gobyerno. Kalma. Kalma lang mga bossing. Huwag kayong masyadong mainip. Kasi madami nagsasabi sa akin, yun ba yan? Nakakatamad na. Meron akong mga kaibigan, nagme-message sa akin. Hindi ito mga politikal itong mga tao na ito. Hindi sila, matagal na akong nagpupolitika, never nag-comment itong mga to sa akin, never itong, palagay ko nga, hinaid ako ng mga to dahil toxic talaga ako eh. Pag nag-post ako sa social media, sunod-sunod talaga, putang ina niyan, walang pakundangan. Sabi ko nga sa inyo, congratulations sa atin. At in 2 weeks, in 2 weeks time, nagkaroon tayo ng engagement na close to 10 million engagement and 60 million views. Maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Oo, hindi yan hindi kailangan nating pakalatin. Kailangan natin talaga ang isa't isa para malaman nung ibang mga hindi pa nakakapagdesisyon, gulong-gulo, mahilig sa ibang mga bagay, kailangan ma-involve sila sa lahat ng nangyayari sa bayan. Malapit ng eleksyon. Malapit ng eleksyon, 119 million ang mga Pilipino. 119 million ang mga Pilipino, mga bossing. Pinakamalaking boto na nakuha ng Pilipino, ng isang politiko, si Inday Sara, 32 million. So ilang milyon yung deficit natin? Ilang milyon pa yung hindi interesado? Oo, yaan ang gusto nating makuha, yung mga hindi interesado na apektado sa mga kakademonyohan netong mga nasa gobyerno. Kaya mag-like, mag-share kayo. Importante, huwag kayo mapapagod. Oo, ano ba naman yan? Paulit-ulit na lang tayo, sigaw ng sigaw. Anong gusto mo? Tatahimik tayo. Tapos hindi sila nagpapahinga. Nanakawan ka ng nanakawan. Yun na nga lang kaya nating gawin, magreklamo. Ikukulong pa nga tayo. Mantakin mo, pagka nanawagan ka ng Marcos resign, gusto nila makulong ka. Putang ina niyan. Iba po ang ibig sabihin ng dissent at saka ng yung, ano ba yung sinasabi nila? Sedition. Iba ang dissent at sedition. Ihanapin natin. I-type natin dito, dissent versus sedition. Ayan dissent
versus sedition. Ang dissent po ay is expressing disagreement, criticism, or opposition to the government policies, leaders, or ideas. Dissent po yan. It is legal in democratic societies. Bakit? Hindi ba tayo demokratiko? Di ba may eleksyon tayo? Di ba? Hindi naman tayo komunismo. Demokratiko tayo. Ang dissent is protected by free speech and freedom of expression. Can include protests, criticism, activism, and debates. As long as you do not call for violence, as long as you do not call for violence or overthrow the government, it remains dissent. So, pwede kang magreklamo. Pwede kang magsabi, umalis ka na dyan. Basta hindi ka nagre-result to violence, hindi ka nag-aarmas, hindi ka nananakit, ikaw ay sumisigaw, ikaw ay nagsasabi lang ng iyong disappointment, disagreement, kritisismo, you're expressing it, that's dissent and it's legal. Halimbawa, hindi ako sang-ayon sa policies ng gobyerno. We demand transparency and accountability. Anong tawag dyan? Ano ba yan? Seditious ba yan? Hindi. Ito Ito ang seditious. Ito ang sedisyon. Seditious or sedition refers to acts of speech that incite people to rebel, overthrow, or use force against the government. Use force. Anong use force? Kita nyo naman, nagdadasal lang ang tao. People are just gathering, people are just shouting their dissent. Nilalabas lang nila yung kanilang sama ng loob. Anong seditious doon? Hindi naman natin, we're not rebelling. Hindi natin sinasabi na tumalikod tayo, labanan natin yung gobyerno, mag-armas tayo at makipagbarilan tayo sa kanila. Walang ganon. Overthrow. Lalong walang overthrow. Kasi kung may nag-overthrow, dalawang araw yung rally, siya pa din naman yung presidente. Hindi ba? Lalo na yung use force against the government. Wala naman tayong puwersa ang ginagawa. Yung puwersa lang na pinakikita natin is yung dami natin. People power. Yun lang yung puwersa na pinakikita natin. Illegal in most countries includes actions and words that stir up rebellion, encourage people to rise up violently, undermine the government's authority through unlawful means. Anong unlawful sa ginagawa natin? Binubugbog ba natin mga pulis? Tinatadyakan ba natin? Di ba hindi naman? Focus is on incitement, not just criticism. Hindi na nagki-criticize, nag-i-incite na, nag-aaya na malabanan ng pamahalaan. Yun ang masama. Yung pag sinabi mong resign bongbong, sa tingin ninyo, ano yun? Seditious yun? Hindi ba? Ang resignation kasi, voluntary yan. So, sinasabihan mo lang siya na I'm not happy anymore, you are fired. We the Republic of the Philippines are firing you. So, lumayas ka na sa pwesto mo. Nasa sa kanya naman yun kung gusto niya o hindi. Makapalang mukha niyan hanggang ngayon nga sila pa rin hindi ba alam mo ibig ko sabihin? So, anong seditious sa ginagawa natin? Example nito inciting people to rise and use force against the government and organizing movement to disrupt government operations through violence and unlawful acts. So in aspect, ang dissent is legal. Ang dissent is legal. Ang dissent is criticism or opposition. Does it involve violence? No. Hindi tayo nag-invoke ng violence. Protected by free speech? Yes. Hindi ba? Yung dissent is ibig sabihin niyan disagreeing. So pag nag-disagree ka dito, rebelde ka na? Hindi. Itong sedition is stirring rebellion. Ayan yun na yun, yung pagkakaiba nun. Kayo talaga mga bobo. Tong DILG secretary natin, tanga.
dapat talaga yung mga kinukuha mo sa ganyang mga posisyon, mga abogado kaya lang ganun din. Kahit sinong abogado ilagay mo diyan, dami nga abogadong tanga katulad ni Claire Castro abogadong boba yun Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.